Tropa, gagawa tayo ng 3 colors na camouflage. Gray, dark gray, at saka black. So ito tropa no, ang base na ginawa ko dito, yung kulay ng side cover natin, flat gray yan. Tapos naghalo lang ako, flat gray, tapos konting black. Kaya yun, yung lumabas na kulay, medyo dark na yung pagka-gray niya, no? So yun na yung pangalawang kulay natin. And then, bubugahan ko din to ng black. So ito yung ginagamit natin, ano, Black 30109 para doon sa pangatlong kulay ng camouflage natin. So kung mapapansin nyo, yung nasa ilalim, flat gray, tapos dark gray. Yung panghuli, yung pangatlong kulay na ginagamit ko, ito, Black 30109. So ayan, may camouflage na tayo. Tapos, gagamit din tayo ng non-slip mat. So ito yung tropa, oh, yung butas-butas na parang chessboard. So ang gagawin lang natin dito tropa, ibabalot lang natin to dito sa side cover natin. So ganito lang tropa. So ayan, lapat na, nabalutan na natin. At ang ginawa natin dyan, itinape natin yung dulo ng non-slip mat dito sa likuran ng side cover natin. Kaya lapat na lapat yan. And then, bubugahan naman natin ng metallic black o yung black metallic na ang code K159. Ang diskarte, dapat pantay na pantay yung pagkabuga mo. Nang sa ganon, pag tinanggal na yung non-slip mat, maganda yung effect ng carbon look. So ayan tropa, tuyo na to. Ngayon babaklasin na natin itong mga tape natin. Nang sa ganon, ma-reveal natin yung ginawa natin na carbon look. So ito na tropa, tignan nyo maigi. Ay, you know, ang ganda ng effect, di ba tropa? Meron na tayong carbon look na camouflage. At ang next na gagawin naman natin dito, magbubuga na tayo ng top coat clear. So ang ginamit natin dito, Clear 1128. Pwede kang gumamit ng K1K Clear at yung 2K01 na top coat clear. Tropa, ang ginawa natin dito, binugahan natin to ng Clear 1128, 3 layers. Tapos, pinatuyo natin maghapon yan. And then nag-wet sanding ako, number 800 na liha ginamit ko. Kaya ngayon, ang ibinubuga natin, last and final coat. Wet application naman yung ginagawa natin. Ibig sabihin, mas maraming clear yung ibubuga natin na sa ganon, makakuha tayo na magandang finish at na magandang kintab. Alright, tropa. Ito na itsura ng ginawa natin na camo carbon look. So, tingnan mo yung itsura, tropa. Apakaangas, di ba? Pwede mo nang gayahin yan, tropa. Yun nga lang, kung wala kang airbrush, pwede rin naman yan. Gagamit ka nga lang ng mga masking tape. Sa susunod, yun naman ang ituturo natin. Gagawa tayo ng video tutorial ng ganitong camo carbon look pero hindi ka gagamit ng airbrush. So, ayan tropa, no? At least ngayon, may idea ka na kung paano gumawa ng mga ganitong kulay at ng ganitong design. Siyempre, ang unang step niyan, tropa, lilinisin muna maigi yung pipinturahan, sasabunin, magliliha, number 800 na liha yung ginamit natin, wet sanding ano, and then pinatuyo. Tapos nag-apply tayo ng Surfacer UCH210, yan yung primer gray, and then binugahan natin ng flat gray. Tapos yun na nga, nag-airbrush na tayo ng 2 kulay. Kaya ayan, yung total niyan, bali 3 kulay. Alright? So, ayan tropa, sana may natutunan ka na naman dito sa munting video natin at sana makatulong to sa mga DIY projects mo. Big shoutout sa Samurai Paint Philippines at saka dun sa Posh Motorcycle Shop. So, paano tropa? Kita-kits na naman tayo next video. Peace!